Ito po talagang balitang to po at sobra po nakakagigil po talaga dahil po sa katarantaduhang ginagawa po sa atin ng China, no? Ito po yung balita tungkol sa dalawang magkapatid po na mangingisda na hinit and run po dyan sa sa Subic po, no? Dito po sa amin yan. Ang title po nito, isa sa dalawang mangingisdang nabangga ng barko sa West Philippine Sea. Hindi pa rin nahahanap, mula po ito sa News 5 Everywhere. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag nilalabas po tayo ng itong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Tukoy na raw ang barkong ng hit and run sa dalawang Pilipinong mangingisda malapit sa dagat ng Zambales. Grabe. Ikinwento naman sa News 5 ng isang survivor ang nangyari sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nangangagang pa ako sa mga kapwa ko po mangingisda. Sino man po nakakita po sa kapatid ko, pakikuha na lang po. Buhay man ang patay. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapatid at asawa ni Jose Mondeñedo. Ang mangingisdang ilang araw nang nawawala matapos salpukin ng barko ang kanilang bangka sa laot 60 milya mula sa Subic, Zambales. Kwento ng kapatid ni Jose na si Robert sa News 5. July 7 ng umaga nang pumalaot silang dalawa para mangisda. Inabot na sila ng tanghali at kalmado ang dagat. Kaya naisipan muna nila magpahinga. Pero ang saglit na pahinga, nabulabog ng bigla na lang daw silang salpukin ng dambuhalang barko. Nandun na kami sa payo. Grabe. Nakatali po kami. Kahit ako po, hindi ko po talaga napansin yung barko. Nung salpok na po kami, yung kapatid ko po sir tumalon. Pagtalon niya, ako rin, nagpasama na ako sa bangka. Ito po ang dyan, tanong po dyan. Siyempre po yung barko po, meron pong yan meron pong radar po yan, may radar yan eh. Imposible po talaga na hindi po nakita ng barko yung bangka po nila. Siyempre di ba itong bangka po talaga ay wala pong radar yan. Hindi po nila malalaman, lalo kung nagpapahinga po sila, baka po nakatulog sila, no? Habang nasa gitna po sila ng dagat. Pero po yung barko talaga, napaka-imposibleng hindi po nila nakita na meron pong isang bangka sa harapan nila. At ang matindi po talaga dito ay hindi po sila hinintuan. Hinit and run po talaga sila hanggang sa yun na nga po nangyari. Nagkanda durug-durug na po ang kanilang bangka at nawawala nga po ang kanyang kapatid. Grabe no, 3 araw po nagpalaot-laot po itong si Manong sa dagat until ma-rescue siya. Ang masakla, hindi lang basta nasira ang bangka. Pumulupot pa raw ang lubid nila sa barko, kaya nahila pa ilalim ang bangka kasama ang kapatid ni Robert na si Jose. Hinala niya, nadali ng propeller ng barko ang kapatid. Paglagpas po ng barko po sa akin, doon ko nakita po yung kapatid ko po na nakalutang na nakadapa. Doon po siya galing sa ilalim ng barko, sa puwitan. Grabe, nakakagigil po no, at nakakaawa po ang nangyari sa kanila. Sa gobyerno po natin, no, Pangulong Bongbong Marcos, gawan na po na sana ng paraan to. At malamang po talaga na patay na po ang kanyang kapatid kung talaga pong nadali po ng propeller yun ng barko. Ayun na po, no, meron na po talagang namatay na naman. Malamang ay hindi na po natin maano to kasi po talaga pong hindi po sila hinintuan, no? Hindi sila hinintuan ng barko. Obviously na hindi na natin masasabing aksidente po ito kasi po hindi sila hinintuan. Means sinadya na po yon at talaga pong hindi na po aksidente maituturing po ito. Kasi unang-una po, no, sinasabi ko po kanina pa na meron pong radar yan, no, may sonar po yan o ano pang equipment yan, yung mga barko dyan sa dagat, no, imposibleng hindi po talaga nakita yan ng ng barko ng China. Isipin nyo, no, tanghaling tapat pa yon, no, sa pagkakakwento po nito ni Kuya, nangyari yon, kaya imposible po talaga na hindi sila nakita. Sobrang condolence po, no, kung ilang araw na po nasa dagat yun, malamang patay na rin po yun si Kuya kasi po sinabi niya po na lumulutang noon, nakadapa pong nakalutang ang kanyang kapatid na hindi na po niya maabot. Sobrang nakakalungkot po ang balitang to at nakakagigil po, no, sa part po ng mga deputang mga Chinese na yan. Sinubukan mo siyang sinubukan. Kung kukunin ko naman po siya sir, kasi malayo sa akin. Baka po dalawa na kami mamatay. Dahil masyado na raw malayo ang kapatid, hindi na natulungan ni Robert si Jose. Ang Grabe. nakadisgrasya naman na barko, hindi raw huminto. Grabe, nakakagigil talaga, no? Hindi talaga sila hinintuan nung pesting mga Chinese na barko na yan. Grabe.
Ay nako talaga sa gobyerno po natin, no, sana po matulungan po ang pamilya, mag-search and rescue po, hinahanapin po to ang kanyang labi kung sakasakali po. Pero sa tingin ko po, no, marami rin po nagsasabi na baka kinain na nga po ng pating ang kanyang katawan o talaga pong inanod na po pababa ang kanyang katawan kung sakasakali po. Pero po huwag po tayo mawala ng pag-asa, sana po talaga buhay pa. Pero ang nasabi nga po ito ni Kuya, nakita niya, no, mula ilalim lumutang ng nakadapa ang kanyang kapatid na hindi niya na po naabot. Malamang po talaga sa malamang ay wala na po si Kuya. Kaya tinandaan na lang niya nakasulat sa likod ng bulk carrier na Yang Po. 3 araw, 3 gabing nagpalutang-lutang sa gitna ng dagat si Robert habang nakakapit sa kanyang sirang bangka. Grabe. Umaasa raw siya na ma-rescue ng mga dumadaan na foreign vessels pero nabigo raw siya. Kaya ang kanyang pag-asa itinuon niya sa mga daraang mangingisda para naman siya ay ma-rescue. July 9, nailigtas ng isang mangingisda si Robert na agad namang nagdala sa kanya sa Maritime Police. Grabe, no, 3 araw kang palutang-lumutang lang sa dagat. Hindi ka na-rescue. Buti ka mo, nakasurvive pa siya. Ano, yung siyempre, yung gutom at uhaw. Grabe. Ano na po talaga, sukdulan na po ang ginagawa sa atin ng China po talaga. No? Kasi po, ito po ay unang-una, may buhay pong nawala at talaga pong hindi po makatarungan ng ginawa sa kanila. Durug po talaga ang bangka. Isipin niyo po yun, no? Barko binangga ang bangka. Sobra-sobra na po talaga yon. Sana po talaga ito po talaga yung magawan po ng aksyon ng ating gobyerno dahil nakakaawa po talaga ang ating mangingisda. Pero kahit na-rescue, masama pa rin daw ang loob niya. Barko yan. Para lang kami mga baboy ng siyempa. Mga hayop sila. Hindi man lang po kami hinintuan. Tama. Agad naman nagsagawa ng malawakan search and rescue operation ng PNP nang mabalita na nangyari sa magkapatid. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila makita si Jose. Grabe. Nagpaganda kaagad ang station namin ng search and rescue dito San Antonio, buong Sambales sir, gamit ng rubber boat namin. So until now nasa pa sila, nasa dagat pa sila. Ang asawa naman ni Jose, hindi rin makapaniwala sa nangyari pero umaasa siyang buhay at makakabalik sa piling nila ang mister. Ay, balik niyo po siya sa amin. Ilang araw na po ako hindi nakakatulog, pati ang mga anak ko ayaw kumain kasi hinahanap nila yung papa nila. Sa barko po nakabanggo ng asama ko, grabe naman po kayo. Ano pong tingin ninyo sa bangka? Basura? Grabe talaga itong mga Chinese na to. Nakakagigil, mga putang ina nyo, mga hayop kayo. Magkakaroon din kayo ng katapat mga hayop kayo, mga Chinese kayo talaga. Isipin nyo buhay po to, no? Pasensya na po, napamura po talaga ako sa mga leching to, no? Nakakagigil po talaga. Ay nako. Wala po talaga, hindi po makatarungan talaga ang ginawa sa ating mga mangingisda na to, no? Mga hayop talaga to, mga ano na to, mga Chinese na to. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, nag-backtrack na sila ng mga barkong dumadaan sa lokasyon ng aksidente noong July 7. 2 lang daw ang nakita nilang barko. At isa rito, tugma sa bulk carrier na nakita ni Robert na may pangalang Yang Po. Galing daw itong China at papunta sa Indonesia na mangyari ang aksidente. Yari. Susulatan natin yung port state control ng Indonesia para ma-inform sila na mayroong ganong insidente. And we will conduct investigation. Dapat talaga yan, makasuhan yan, no? Yung ginawa po nila. Buhay po ang nawala, ano? At talaga pong masasabi po talaga nating hit and run po yung ginawa sa ating dalawang mangingisda. Isipin nyo yung hirap ni Kuya sa dagat, no? 3 araw. At siyempre yung kapatid, yung pighati nila na nawala ang kanilang kapatid, namatay ng ganun-ganun lang. Grabe, no? Hayop talaga tong mga ano na to, mga Chinese na to talaga. Sobrang hayop. Ayon sa PCG, malinaw na may pananagutan ng barko kapag napatunayang Tama. sila at naka-aksidente sa bangka. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. Ayun lang po, no, ating pong nako, sobrang banas ko po, sobrang inis ko rin po dito. Ang init po ng ulo ko ngayon dahil po dito sa balitang to, unang-una hindi pa po nahanap yung kanyang kapatid, no? At talaga pong yung hirap po nila dyan, at lalo ni Kuya, no, 3 araw siya talaga nasa laot na hindi siya rescue. Syempre, ang sakit po, lalo na po yung nakita ko yung asawa, no, hawak yung picture ni Kuya. Ang sakit po nun, lalo sa mga part din ng anak, no, kasi ako po tatay rin ako, iba po yung pakiramdam ng ganun, no.
Talaga pong na ano po yung damdamin ko doon. Kaya po ano pong may comment nyo po dito sa ating pong nasaksihang balitang to. Sobrang nakakalungkot na nakakagalit po talaga ang balitang ito. Sobra na po talaga yung ginawa na to ng China. No? Sana makasuhan to sa ating gobyerno, Pangulong BBM. Sana po talaga magawan po ng paraan to. At sana po hindi na po to maulit. Sana po talaga ay nako China. Sana makarma kayong mga deputa kayo. Ayun lang po ano. Sana nagustuhan ating reaction video. Please subscribe. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.